Hello, magandang hapon sa inyong lahat. Madami nagko-comment sa akin. Oh, content na naman, content na naman. Hindi naman masama pag-usapan 'to. Masama ba 'to? Pagka pinag-uusapan natin 'to. Ayusin ko nga yung camera. 'Di ba? Masama ba 'to? Kasi content agad. Yan na naman, content na naman. Hindi naman masama, no? Hindi naman masama pag-usapan. Dahil ito ay issue, mainit na issue kasi ito. 'Di ba? Kahit kailan hindi masama ang mag-content ng gusto mo i-content unless kung ito ay paninira, ito ay violation sa batas. 'Di ba? Pero wala namang nagbabawal nito na i-content eh. So continue tayo. So ito yung kahapon, 'di ba? Unti-unting naglalabasan yung mga video footage during do sa do sa hearing eh. So ito, what if lalaki daw? Ito natanong si Mang Jimmy, si Sir Jimmy Pasqua. What if lalaki daw yung nagda-drive? So ito yung video. Panoorin nga natin 'to. Nung sabi mo nga, nung nakita mo babae, naglaylo ka. Meron lang akong isang question. What if lalaki? Wala rin sa hindi ko alam kung anong mangyari. So, meaning to say, yung init din ng ulo mo, gaganon ka rin o tatapatan mo din yung init ng ulo? Hindi naman po. Okay. So, just to clarify ko lang yan ha. So, wala ka namang naisip na kung lalaki yung paghubad ng you will physically harm also? Hindi naman po. Siyempre, hindi niya nasasabihin yun, di ba? Hindi naman sasabihin. Pero alam mo yun, the fact na bumaba si kuya, pwede niya suntukin yun eh. Kaya lang, siyempre, nakita niyang babae. Patunay lang na si kuya, hindi niya na lang pinili yung gulo. Di ba? Kumbaga parang, ay, babae pala ito. Ibig sabihin, gentleman talaga si kuya. Pero kung lalaki yon, hindi niya daw masabi kung ano yung nangyari. Well, understandable naman yun, di ba? At least nagiging honest siya at nakikita natin dito na may galang talaga sa babae ito si Sir Jimmy Pasqua. So, thank you ha sa ganun ng mga sitwasyon na hindi tayo maabot sa pisikalan tulad ng iba na naiimbestigahan po natin. Manifestation from the Kasi ano yun eh, di ba yan yung sinasabi ko nung unang reaction pa lang dito sa video na to. Dapat ginamit na ni Ma'am Yana yung charm niya eh. Na, oy, babae ako ha. Or hindi naman paghalanda kang babae ka, yung parang lambingin mo na lang si kuya. Na, kuya sorry ha, nabigla lang ako. Yung ganun, kaya lang, di ba? Pride talaga nakakamatay eh. Kahit saan tayo makapunta. Kahit ako sometimes guilty ako diyan. Pag pride talaga, nakakamatay talaga ang pride. 'Di ba? Then ito si Rendon Labador. Hindi ko alam to eh. Ayan binabash niya si Yana Parang Ford Raptor kasi yung likod ni Yana kaya siya nahihirapang mag-overtake. Buti inintindi nung Nabara. 'Di ba? Ano rin 'to distansya din 'to eh. Pero tropa niya 'yan. Kanya-kanya silang layuan kasi si Yana ngayon ay makamandag na vlogger na. I mean, lahat ng mapapadikit sa kanya pwedeng mapuksa. Kaya dumidistansya na yung mga supposed to be taong malalapit sa kanya. Now, main topic natin mga kababayan ito lang ako kasi ang dami nag-forward sa akin ito. 'Di ba? Yung ito hindi ko nagugustuhan to eh. Tong motovlogger Yana suffering from anxiety, depression. Yung para bang may daw. Wait natin yung post ba? Ma-search ba natin yung main post? Pwede naman to. Kaya lang, ito yung produkto ng ginawa mo mamyana eh. 'Di ba?
Anxiety. Tingnan natin. Anxiety. Ayan o. Sabi dito. Asan naman yung post? Hanapin natin yung main post ha. O, sabi dito, I don't know kung totoo to. Ito ay galing daw sa best friend niya. Minsan din na natin alam kung totoo yung news eh. Disclaimer ha. Take it with a grain of salt. Tama ba yung sinabi ko? Baka maling grammar ko, mayari ako eh. Minsan kasi hindi natin alam kung totoo yung post o hindi eh. Pero sabi dito, Yana Aguinaldo dumaranas ng matinding anxiety at depression. Ayon sa kaibigan, iyak siya ng iyak, hindi nakakatulog, di ba? Well, pwede naman yon kasi talaga namang impyerno ang buhay ni Yana ngayon. Kaya lang, syempre, mahirap mo nang makuha yung simpatsya ng mga tao eh. Di ba? Basahin natin yung detalye. Isang malapit na kaibigan ng motovlogger, Yana Aguinaldo, ang naglabas ng panawagan sa publiko na itigil na ang pambabash sa content creator na sangkot sa viral road rage incident sa Zambales. Ayon sa mensaheng kumakalat online, kasalukuyang dumaranas ng matinding anxiety at depression si Yana dahil sa matinding pagbatikos at kinaharap na reklamo. Hindi nyo lang alam kung ano ang pinagdadaanan niya ngayon. Hindi siya masamang tao. Tao lang siya na nagkamali. Sana'y mapatawad nyo siya at sana matigil na ang bashing kasi sobrang apektado na siya mentally and emotionally. Hindi, ganito naman, balik ta rin natin. What if si Mang Jimmy, hindi pumalag? Si Mang Jimmy. Let's say, si Mang Jimmy ay, di ba, pinagmumura niya, dumbass daw. Pinalabas niyang tanga-tanga sa harap ng maraming, sa buong Pilipinas. What if hindi marunong lumaban si Mang Jimmy? Di ba? Kawawa naman si Mang Jimmy. I mean, ito kasi, produkto ito ng kagagawa niya rin lang naman. Hindi ko sinasabi na tama naman na nabulihin na siya, kadalasan, I do agree naman na mali namang, pero masarap eh. Hindi, I'm not gonna lie. Masarap naman kasi talaga na ang isang bully, isang kontrabida ay bumagsak. Aminin niyo yan, masarap kasi talaga tingnan. Satisfying. Para bang fulfilled ka, parang, alam mo yung nanonood ka ng, alam mo yung feeling, pag nanonood ka ng pelikula ng mga drama, yung mga mapang-alipusta na kontrabida na biglang babaliktad ang sitwasyon. 'Di ba? Part ito ng ng pagiging utak teleserye natin mga Pinoy eh. Satisfying kasi ako nakaramdam ba ako? Oo. Nakaramdam din ako ng satisfaction. Hindi ako magsisinungaling. Pero tama naman 'yon na mali. Pero ang bottom line kasi dito kagagawan din naman niya lahat. 'Di ba? Kagagawan niya rin naman talaga lahat eh. Kaya siya kaya nagalit yung tao. Ito yung damage na beyond your control na. Hindi na hindi na makokontrol kahit pagsabihan mo na ganito magpaawa ka na. Kumbaga yung apoy kasi malala na eh. 'Di ba? Pero eventually magwa-wind down din 'yan. Kaya lang mainit-init pa ngayon. Lalo na kung ako dapat hindi na kayo umiimik eh. Yung labas pa kayo ng labas ng ganito. Katulad niyan, O for example, naglabas ka pa ng ganyang statement. Iko-content ko pa to. Mapapag-usapan pa uli. Shut up na lang. Well, kalayaan nyo naman ang magsalita ng gusto nyo sabihin or ng gusto nyo ipaabot. Pero yung takbo ng isip ng tao ay hindi nyo na makokontrol yun. I do agree naman sa'yo na kawawa naman si Ma'am Yana. Pero hindi mo maaano yung tao eh. Kasi yung pinakita niya sa tao talaga, yung pagiging maldita niya, yun eh. Karakteristik ng isang
Isang villain yun eh, sa isang karakteristik ng isang kontrabida sa teleserye. At tayo mga Pinoy pa naman lunod na lunod tayo sa teleserye lahat. Ano yan? Pero lilipas din naman yan. Ika nga ni Diwata, lilipas din yan. Huwag nyo lang madaliin. Dahil lalo kayong kayayamutan ng tao kung magpapaawa kayo ng ganito. Na ang dating kasi, si Mang Jimmy ba naawa ka nung time na binuli mo nung pinost mo sa social media? Hindi, di ba? Tapos ngayon, kailangan kang kaawaan. Ba't ikaw kailangan kaawaan ka namin? Hindi mo yun binigay sa kapwa mo. Nung time na ano yan. Kumbaga, choice mo yan eh. Choice mo yan eh. Pagtiisan mo muna. Pero ano yan, makakalimutan ka din naman ng mga tao. Hindi muna ngayon. Diba? Hindi ka naman forever na topic sa lahat ng mga vlogs namin eh. Sa lahat ng Hindi muna ngayon. Matapos masangkot sa isang road rage incident na naging viral online, kasalukuyan dumaranas umano ng mental health crisis ang motovlogger na si Yana Aguinaldo. Para kasing ang dating na dahil kailangan ka nang intindihin agad at kailangan maging mabuti na sa'yo lahat ng tao. For me, kung ako ang nagbabasa nitong post na to, feeling ko minamanipula ako nito eh. Ako lang yun I don't know sa inyo. 'Di ba? Ayon sa kanya malapit na kaibigan sa mensahe na pinamahagi online, binahagi ng naturang kaibigan ang matinding epekto ng isyu kay Yana, na ngayon ay hirap ng matulog, palaging umiiyak at tila nawawalan na ng lakas. Parang parang yun din yung laman ng letter ng lawyer niya, no? Na parang, sige, bahala kayo kung anong parusa na lang ang gagawin nyo sa akin, tatanggapin ko na lang. Di ba? Kung, let's say, revocation yon, ang masakit nito, no, hindi lang siya ang namumroblema ngayon, pati yung may-ari nung motor. Pinapadala din. Di ba hindi siya yung may-ari ng motor? Hindi nyo alam ang... Saan na ba yun? Sorry ito yung post. Hello, ako yung best friend ni Yana. Panimula ng mensahe. Unfortunately, inaatake siya ng anxiety, depression, iyak ng iyak. Baka pwedeng iparating nyo to kay Sir Jimmy. Ba't kailangan sa publiko idadaan? Ba't kailangan sa publiko idaan? Alam nyo na kung saan pupuntahan yun. Bakit nyo sa publiko? Idadaan nyo sa publiko. Hindi naman para kay ang gusto nilang mangyari siguro dito, si Mang Jimmy ang magsabi na, oy, tigilan nyo ng iba siya. Kasi yun ang nakikita nilang way eh. 'Di ba? Kung message nyo kay Mang Jimmy yan, si Mang Jimmy ang sabihan nyo, wag na sa public. So, unfortunately, inatake siya ng anxiety, depression, iyak ng iyak. Baka pwedeng iparating nyo to kay Sir Jimmy. Maawa naman siya kay Yana. Baka pwedeng wag siya kasuhan. Tangina nyo! Nakakagigil, no? Maawa naman daw. Hindi... Wala kayo sa posisyon magsalita ng ganyan. Wala kayo sa posisyon. I'm so sorry, no? Wala kayo sa posisyon magsalita ng ganyan. At itong message na to, ito ay pang-private dapat ito eh. Pang-private ito eh. Napakabait na tao ni Yana. Please guys, need namin ng tulong nyo. Oh, minamanipulate na yung mga netizen, no? Sobrang nanghihina na yung tao sa nangyayari. Stop bashing na din, please. Hindi niya deserve yung hate nyo, Anya. Samantalang hindi sumipot si Yana sa hearing na isinigawa ng Land Transportation Office, LTO sa Quezon City. Nitong Mayo 6, Attorney Ace Jurado ang kanyang abogado ang dumalo para sa kanya.
Ang insidente, isa lamang pagpapaalala, epekto ng social media sa mental health ng isang tao. Habang may karapatan ang publiko na manindigan sa tama, hindi rin natin dapat kalimutan na lahat tayo ay may emosyon, may limitasyon, at may karapatang mabigyan ng pagkakataong makabangon. Ang isang pagkakamali ay hindi maging hatol habang buhay. Bigyan natin ng puwang ang pangunawa at pagbabago. Hindi naman panghabang buhay yan. Mainit pa lang kasi yung pagkakataon. 'Di ba? Marami namang nakakagawa ng ganyan na nabibigyan uli ng pagkakataon. For example, si Wally Bayola, 'di ba? Hindi naman forever na manyakis na ang tingin sa kanya. 'Di ba? Nangyayari sa lahat ng tao 'yan. 'Di ba? Pwede mangyari sa akin, pwede mangyari sa inyo nanonood. Kaya lang, huwag niyong kontrolin ang agos ng tubig sa ngayon. Dahil wala kayo sa posisyon na kumuha ng simpatya. Naiintindihan ko dahil kaibigan ka ni Ma'am Yana, pero wala eh. Kahit ako din nasa posisyon ni Ma'am Yana, let's say halimbawa ako din madidepress din naman ako, pero wala akong magagawa. Produkto yun ng ginawa ko eh. Kahit ba naman na sabihin ko na, kahit magpakita ako sa inyo na umiiyak-iyak na, mahirap kasi anuhin ng tao eh. Ang simpatsya ng tao, lalo na pagka ikaw ay nanggaling sa negative side. 'Di ba? Lalo na kung ikaw yun ng ape sa Pilipinas, ang hirap kunin ng simpatsya ng tao. Ay, intindihan ko naman. Kaya lang, wag niyong manipulahin yung tao. 'Di ba? Wag niyong wag niyong pangunahan. Gusto nyo kasi instant agad na, ay oo nga, kawawa naman. Kawawa naman, kalimutan natin. Pero darating yung time, makakalimutan din yan. Hindi naman panghabang buhay itong issue mo na to eh. 'Di ba? Tingnan mo si Sampaguita girl. Lumipas din naman yun eh. Hot na hot yun dati. Yung mga kumalat na issue? 'Di ba? Neto lang ang daming issue na kumakalat eh. 'Di ba may meme calendar pa? Maris Racal. 'Di ba? Hindi na ngayon, pero kung sumpain siya ng tao, ganun, lilipas 'yan. Lilipas yang wag nyo na lang madaliin, 'di ba? Hindi maganda ito, lalo kayong kaiinisan ng tao nito. Pagka ganyan. 'Di ba? Anyway, speaking of driving, total usapang driving din lang naman ito at pagkakaroon ng problema sa driver. Ito, napanood ko 'to video na 'to, sabing ganon. DOTR, inatasan ng LTO, LTFRB na baguhin at higpitan ang driver's education training. Parang wala nang bago dyan eh. Para panoorin natin. Mia, ano ang nakapaloob sa bagong kautosan ng DOTR kaugnay sa sistema ng pagkuha ng lisensya? Magandang hapon sa iyo, Monica. Posibleng kulangan sa kasanayan ang isa tinitingnan ng Department of Transportation matapos nga itong magkakasunod na insidente na kinasangkutan ng mga driver ng PUV. Kaya naman nais ng DOTR na mas higpitan pa at Ito regarding ito sa sunod-sunod na aksidente, siguro kasama na rin dyan yung mga road rage, no? baguhin itong mga polisiya pagdating sa pagkuha ng driver's license. Ayon kay DOTR Secretary Vince Dizon, ilang pagbabago ang planong gawin sa driver's education system sa bansa alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So I'm also asking LTO and LTFRB to fix that. No? Alam mo, sa totoo lang, yung higpitan na yan, hindi naman na kailangan gawin ito eh. Talaga namang mahigpit naman talaga dyan eh. Ang problema dyan, corruption. Yung higpit-higpit na yan,
Aba, student driver pa lang ako noon, ano na eh. Naririnig ko na yan, kailangan higpitan na yan eh. 'Di ba? Wala pa akong lisensya noon. Siguro student driver pa lang ako nung 2024. Bata pa ako noon, 'di ba? Naririnig ko na 'yan nung nagi-start pa lang ako magmaneho, yung higpit na 'yan. Ang alam mo ang problema, yung corruption ang problema. Yung mga lehitimong fixer. Paano ko nasabing lehitimong fixer? Yung nga nandoon mismo sa LTO. May mga nagpapabayad doon. Recently na nga lang nung nag-renew ako ng lisensya, may assistance eh. Yung hindi ka na daw pipila, pati yung mag-a-apply ka ng bagong lisensya, yung mga bago ngayon, wala nang, 'di ba, requirement yata ngayon, correct me if I'm wrong, mag-driving school ka, 'di ba? 'Yun ang requirement ngayon eh. Kailangan mag-driving school ka. Pero hindi naman na nasusunod yung kung ang babayaran yata 9,000. Nandun na lahat, pati medical nga nandun na rin eh. 'Di ba? Wala kang gagawin kundi i-submit na lang sa LTO ng sariling katawan mo. May corruption doon. Yung corruption ang alisin nyo, hindi yung higpitan na yan. Kahit anong policy ang ipatupad nyo, kung corrupt yung nandoon sa loob, wala yan. 'Di ba? At isa pang nakikita ko dito, dapat kaysa mag-subject kayo sa mga senior at junior high ngayon, kaysa mag-subject kayo ng kung ano-anong mga hindi naman importante. Natawa ako dun sa dun sa nag-comment sa akin eh. Si Ma'am, sino ba 'yon? 'Di ba? May katwiran siya. Yung may sayaw-sayaw daw doon. 'Di ba, may sa school, ba't kailangan may mga sayaw-sayaw pa daw? Pag mag-a-apply ka daw ba, kailangan sasayaw ka? Feeling ko kailangan ilagay na nila sa curriculum ang driving eh. High school pa lang, ituro na yan eh. Dahil darating ang time, yung mga gagraduate na yan ay bibili yan ng sasakyan. Lahat ng mga nag-aaral ngayon, bibili ng sasakyan yan lahat pag nakagraduate yan, pag nakakuha yan ng trabaho. Lahat yan. Kaya motor yan o kotse, bibili yan. Sa future, kaya dapat high school pa lang, parang cellphone yan eh. Lahat ngayon, 'di ba nung araw, ang may cellphone lang, mga mayayaman lang. Kahit ngayon, kahit ordinaryong tao, may cellphone na eh. 'Di ba? Lalo na yung sasakyan na yan. 'Di ba ang social status dati noon, pag may kotse ka, mayaman ka. Ngayon, kahit na hindi ka naman mayaman, pwede ka magkaroon na ng kotse ngayon eh. 'Di ba? Kaya yan, ibig ko sabihin, inevitable yan na magkaroon ng kotse yung dapat high school pa lang, tinuturo na yan. Umpisa nila yung mga basic na, yung linya-linya sa daan, pag broken line ba, or solid line. Dapat inaaral na yan, yung bawal mag-counterflow, wag o-overtake sa kanan. Mga basic, dapat tinuturo na yan sa high school eh. Diba, para at least kahit pa paano, dumating yung time na medyo may idea na sila. From the President himself, yung driver education natin, kaya magbago niya. Tutuhanin na natin. Tutuhanin, ba't peke ba yung nakaraan? Kaya ang i-reinvent eh. Ginagawa na yan ng ibang bansa eh. Kukotein mo na gamit. Pero kailangan tutuhanin. Wala na yung padulasan. Yes, yun. Number 1 yun. Yung padulasan. Kung ako lang ang masusunod, gagawin kong automated yung aalisin ko na yung mga cashier na tao dun eh. Kung magagawa ng paraan na lahat yan ay automated. 'Di ba? Kasi pag may tao, doon nagsisimula ang corruption talaga eh. Doon sa tao. Kaya lang,
'Di ba mawawala naman ng trabaho yung ano, yung kababayan natin. Mahirap talaga yan. Anuhin yung ano, yung corruption. Makakita lang ng pera, lalo na pagka gahaman sa pera yung ano, yung napaupo mo doon. 'Di ba? Anyway, mga kababayan ko. So, yan lang po muna pag-uusapan natin for now. Magandang hapon po sa inyong lahat. Bye-bye.